Alleluia, 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 Alleluia. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Atin pong sa isang araw na ito na parang hindi mo malaman kung may darating talagang super bagyo o wala, kasi parang maaraw, mainit, wala namang masyadong hangin. At least dito sa Maynila, ay parang uncertain, ika nga, Parang nagtatanong ka, ano na nga ba ang panahon ngayon? Pero sa kabila ng ito, tayo pa rin po ay narito at nagpapasalamat sa Diyos dito sa pamamagitan banal na Eucharistia. Pwede po bang lingunin po natin yung mga taong nasa paligid po natin? Sabihin po natin, God bless you. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking tanong. Kung mamamatay po kayo, ano gusto nyong maiwan? Anong legasiya ang gusto nyo pong iwan kung kayo ay aalis na sa mundong ito at kukunin na kayo ni Lord? Ano ang gusto nyong maiwan? Ano ang gusto nyo maging epekto sa mga mauulila ninyo? Naisip nyo na po ba yon? Nabanggit ko po ito dahil ang ebanghelyo po natin ay tungkol sa isang lalaki na naglingkod sa simbahan noong mga unang siglo pa ng Kristyanismo, ikalawang siglo. Pinagkatiwalaan ng ari-arian ng simbahan, pinagkatiwalaan ng mga ulila, mga balo, yung mga mahihirap, ipinagkatiwala sa kanya at siya ay pinatay. No? Ang pangalan po niya ay sino nga? Si San Lorenzo or Saint Lawrence. Hindi po San Lorenzo de Manila. Hindi po yung first Filipino saint. Ano po? Ito po ay si Saint Lawrence
ng Roma. Ayan. Ano ba ang kwento ni Saint Lawrence ng Roma? Siya po ay isang diakono, deacon. Sabihin nyo nga po, deacon. Ang deacon po ay hindi pari, hindi sila kagaya ng mga unang apostol. Ano po? Ayon sa ating banal na kasulatan, yung mga apostol ay abalang-abala sa paglalakbay sa iba't ibang lugar at nangangaral ng mga katuruan ni Jesus na kanilang natanggap nung kasama pa nila si Jesus. At pinagkatiwalaan nila ang mga diakono. Pumili sila ng mga lalaki na mayroong magandang katayuan sa kanilang pananampalataya, nandoon ng katapatan, at ipinagkatiwala sa mga diakono ang mga material goods o ari-arian nila nung panahon na iyon, at pinagkatiwala sa mga diakono ang pag-aaruga sa mga kababaihan, sa mga nakatatanda, sa mga bata, sa mga may sakit. Kaya si San Lorenzo o si Saint Lawrence, yun ang kanyang naging gawain. Siya ang nag-aasikaso, nag-aaruga, nagpapagamot, at nagpapakain dun sa mga vulnerables, ika nga. Okay? Pero nung panahon nila, nung year 200, second century o third century, ay naroon po ang pag-uusig sa mga Kristiyano o persecution, okay, ng mga Romano. Hinahanap nila ang mga Kristiyano at sila ay pinahihirapan, tinotorture, pinapatay. At hindi po nakaligtas si Saint Lawrence, si San Lorenzo sa mga mata ng mga kinauukulang mga Romano, yung mga may kapangyarihang mga Romano nung panahon na iyon. Kaya isang araw, pinatawag si San Lorenzo, noong Roman leader. At nung nasa harapan na si San Lorenzo, ang sabi sa kanya, ipakita mo sa akin ang kayamanan ng inyong simbahan. No? The Christian Church, the Catholic Church. Ipakita mo sa akin ang kayamanan ng iyong simbahan, sabi ng Roman leader. No? So, makalipas po ang ilang araw, bumalik si San Lorenzo. At iniharap niya ang kayamanan ng simbahan doon sa hari. Alam niyo kung ano ang dala-dala niya? Na tinaguri ang kayamanan ng simbahan? May hula kayo? Ang dala-dala ni San Lorenzo sa harapan ng mga Romano ay yung mga may sakit, matatanda, balo, yung mga mahihirap. At ang sabi niya sa harapan ng mga Romano, eto po ang kayamanan ng simbahan. Eto po ang kayamanan namin. Tila napikon yata yung mga Romano. Kaya anong ginawa? Dinakip si San Lorenzo at siya ay inihaw ng buhay. Alam niyo yung iniihaw ninyo? Di ba meron kayong grill na ganoon? Inihaw siya. May apoy sa ilalim at dun siya inihiga. No? At pinaano pa nga niya yan pinabaliktad pa nga niya. No? At dun siya namatay, si San Lorenzo. Kaya sabi ni Tertullian, isang writer nung panahon na iyon, the martyrs are the seed of Christianity. The martyrs are the seed of the church. Ano ibig sabihin nun? The blood of the martyrs are the seed of the church. Ibig sabihin po, dahil sa mga mananampalataya na ibinuwis ang kanilang buhay, inialay ang kanilang buhay, kung kaya't ang simbahan
ay nananatiling malakas at buhay. Dahil sa dugo na dumanak mula sa mga martir, mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Panginoon, para sa mga mahihirap. Kaya ano sabi sa Ebanghelyo? Ang sabi sa Ebanghelyo, ang butil ng trigo, mananatiling butil lang yan hanggang ito ay itanim mo sa lupa. Dahil kapag itinanim mo yan sa lupa, namatay, sakalang ito magkakaroon ng buhay. Na ito ay magiging puno ng trigo na aanihin at gagawing tinapay para sa kapakinabangan ng lahat. Okay? Ano ang mensahe sa atin dito, mga kapatid? Kagaya ng ipinakita ni San Lorenzo, ang pagtitiis po natin alang-alang sa kabutihan ay hindi nasasayang. Ang ating pagtitiis dahil nananatili kang tapat sa iyong tungkulin, nagiging tapat ka sa mga ipinagkatiwala sa iyo, kahit pa ikaw ay iniinsulto, tinutukso, inaakusahan ng hindi tama at totoo, dahil sa iyong katapatan at kabutihan, ito ay magbubunga at magbubunga. Hindi kailanman ito masasayang. Sa panahong ito, napakadali po natin na magpatangay sa agos. Magpatangay sa agos. Kung lahat ng kapitbahay mo ng illegal connection, magpapa-illegal connection na rin ako. Kapag ang mga kaopisina mo nag-uuwi ng paperclip, mag-uuwi na rin ako ng paperclip. Kung ang mga naging kaibigan mo palamura, magmumura na rin ako. Kaysa lait-laitin ako, tuksuhin ako, sabihan akong sipsep, sasama na lang ako sa inyo. Yan ang kultura eh. Di po ba? Lagi tayong nakikibagay, kahit alam naman natin, mali at masama, yung pinakikibagayan natin. Diyan po pumapasok ang isang martir na kahit pa sa kabila pa ng panginsulto, tukso, pagmamasama, pag-aakusa sa iyo na hindi tama at totoo, at ikaw ay mananatiling mabuti at tapat, hindi masasayang ang iyong ginagawa. Ang Diyos na nakakakita ng ginagawa mo ang magagantimpala sa iyo. At hindi lang yon, hindi mo alam, mayroon kang binibigyan ng lakas ng loob na lihim na nakakakita at nakasasaksi ng iyong kabutihan at katapatan. Alam niyo kung sino unang-una? Ang unang-una na panghahangain ninyo at bibigyan niyo ng inspirasyon, mga anak ninyo. Mga anak ninyo na nakakakita na nakamasid, nakasilip, ay si nanay. Hindi nakipag-away, hindi nakipagsabayan ng murahan, ay si tatay. Hindi sumang-ayon sa pagpapakabit ng illegal connection, ay si nanay. Masigasig at masipag at ulirang ina, ay si tatay. Napakamatiisin at mapagmahal sa pamilya. Hindi masasayang. Ang unang magbibigay ng gantimpala sa iyo, in any way, one way or another, sooner or later, ang Diyos. Pangalawa, mga taong lihim na tumitingin, nakasasaksi ng ginagawa mong kabutihan at katapatan at magbubunga rin sa kani-kanilang mga buhay. Ano ang gusto mong iwanan kung sakaling darating ang iyong
paglisan.